Pwede naman pala maklaim ang buhay na walang hanggan. Ba't naghahanap ka pa ng kung sino-sinong babayaran? Kung ano-anong gamot para humaba ang buhay mo. Libre ang haba ng buhay. Kay Kristo Jesus, tanggapin mo lang. At kung ikaw ay nag-aalala, gusto mo ng mahabang buhay dahil mayaman ka, ang sabi ng Panginoon Diyos, ipamigay mo ang lahat ng kinatatakutan mong kayamanan na mawala at sumunod ka sa akin. Ikaw ang magkakaroon ng buhay na mahaba at buhay na masagana at buhay na walang hanggan sa aking kaharian. Huwag kang matakot sa material things. Kala mo ba may magagawa sa iyo ang mga bagay dito sa mundo na pinag-ipunan mo, na kinatatakutan mong mawala? Walang magagawa sa iyo yan. Marami ng hari, marami ng kung sino-sino ang nangamatay na. Bakit? Dahil ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Jesucristo. At ang inaalala nila ay ang kanilang mga impok, ang kayamanan nila, na hindi naman nila madadala. Kapatid, panahon na para matutunan mo ang katotohanan. Alamin mo, ako ba'y nasa tamang pananampalataya? Ako ba'y nasa tamang totoong Diyos? O ako ay nalilinlang lang? Iisa lang ang Diyos. Pag ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, ang iyong Diyos, yan ang totoong Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, malaya ka na. Kung ikaw ay na kay Kristo, tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Sabi dito sa Romans 2:13, you must be doers of the word. Hindi lamang marinig mo ang salita ng Diyos. Kinakailangan ay doers ka. Doer ka ng salita ng Diyos. Sinasabi sa Romans 2:13, for it is not the hearers of the law who are righteous in God's sight. Kala mo ba kung alam mo ang salita ng Diyos, ikaw ay righteous na? Hindi. Ang tinitingnan ng Diyos ay kung ikaw pinamumuhay mo ang kanyang salita. Ito ang righteous sa harapan ng Diyos. Hallelujah. But the doers of the law who will be justified. Sinasabi ng James 1:25, but the doers who act, they will be blessed in their doing. Mabibless ka sa mga ginagawa mo kung ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Subalit, ang mga blessing na hindi nanggaling sa pagtupad sa salita ng Diyos, ito ay temporary lang. Temporary, ibig sabihin ay mawawala, maglalaho, hindi mo pakikinabangan, hindi ka magiging maligaya. Bagkus puro trouble. Lahat ng kayamanan, lahat ng tangkilik na hindi nanggaling sa pagsunod sa salita ng Diyos. Tandaan mo, kapatid, ang kabuntot mo lagi ay puro problema. Andiyan ang kaso, andiyan ang kamatayan, andiyan ang natatakot ka, andiyan lahat. Walang kasiyahan, walang kaligayahan. There is no joy, peace, and love sa buhay mo dahil wala si Kristo sa buhay mo. Hallelujah. Sinasabi dito sa Galatians 6:15, a new creation is everything. Kung ikaw ay bagong nilikha, ito ang talagang lahat-lahat na sa buhay ng tao. Kung hindi ka pa bagong nilikha, hindi ka pa lahat-lahat sa buhay mo. Kulang, marami kang kulang sa buhay mo. Pero kung ikaw ay bagong nilikha na, sabi ng Galatians 6:15, ganap na ang pagkatao mo. Sigurado na ang kaligtasan mo. At may inaasahan ka na buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. So, magkita ng pananampalataya yan sa Panginoong Jesucristo. Galatians 5:24, sinasabi dito, para magampanan mo ang totoong buhay, ang buhay na may pangako ng Diyos. Sabi sa Galatians 5:24, crucify the flesh with its passions and desires. Kinakailangan ay itigil mo na ang mga pangangailangan na makakasira sa iyong sarili, sa iyong kaluluwa, sa iyong kaligtasan,
ang mga pagnanasa ng iyong laman, pagnanasa sa mga material na bagay, pagnanasa sa makalaman mong katawan, ito ay makakasira sa iyo. Galatians 5:22, live a holy and sanctified life, manifesting the fruit of the Spirit. Kinakailangan makita sa buhay mo ang love, number 1. Ang peace, may kapayapaan ang buhay mo. And joy, magkaroon ng joy ang buhay mo. Love, peace, and joy. Ayan ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng kung ano-ano. Love, peace, and joy ang kailangan natin sa buhay. At sinasabi ng Acts 2:38, accept Jesus Christ as your Lord and Savior and receive the Spirit of Christ. Ito ang kabuuan ng totoong buhay, ng totoong tao na may kaligtasan at mayroong buhay na masagana at buhay na walang hanggan sa lupa. In Jesus' name, Amen.